May mga artista na unti-unting nawawala sa limelight. Ngunit mayroon ding mga personalidad, na ang pagkawala ay naging mas malaking kwento, kaysa sa kanilang kasikatan. Isang dating sikat na komedyana. Isang respetadong konsehal. Isang babaeng minsang nakatayo sa entablado ng showbiz at politika. Ngunit kalaunan ay napuno ng mga usap-usapan, maling akala, at mga balitang ikinagulat ng publiko. Bakit bigla siyang nawala sa telebisyon? Ano ang totoong nangyari, matapos ang kanyang pagkatalo sa politika? At bakit sa loob ng maraming taon, ay kumalat ang mga kwento, na siya raw ay pag-alagala sa mga lansangan ng Maynila? Ito ang misteryosong kwento ng pag-angat, pagbagsak, at muling pagbangon ng isa sa pinakakilalang komedyano noong dekada 90, si Sita Astols. Ngunit sa likod ng lahat ng balita, may isang katotohanang halos hindi narinig ng publiko. At maaaring iba pala ang buong kwento kaysa sa matagal nating pinaniwalaan. Ipinanganak si Sita Astols noong ika-6 ng Setyembre taong 1965. Hindi tulad ng inaakala ng ilan, hindi siya lumaki sa kahirapan. Nagmula siya sa isang may kayang pamilya. Dahil dito, nakapag-aral siya sa Kolehiyo de San Agustin at kalaunan ay sa Makati College. May dugong Argentinian at Pilipino si Sita, dahilan upang magkaroon siya ng kakaibang personalidad at presensya sa harap ng kamera. Bata pa lamang siya, ay kapansin-pansin na ang kanyang talino, kumpiyansa, at kakayahang makisalamuha sa iba't ibang uri ng tao. Hindi nagtagal, napansin din siya ng mundo ng entertainment. Noong dekada 80 at 90, isa si Sita sa mga paboritong supporting actresses sa telebisyon at pelikula. Ngunit ang papel na tuluyang nag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng Philippine television, ay ang karakter niyang Hilary Lagdameo sa sitcom na Home Along the Riles. Ginampanan niya ang mabait at maunawang amo ni Kevin Cosme, ang karakter ni Comedy King Dolphy. Bagamat hindi siya ang pangunahing bida, ngunit halos bawat eksenang kasama siya, ay tumatak sa mga manunood. Natural ang kanyang komedya, hindi pilit, at higit sa lahat, may kakaiba siyang timing na naging dahilan upang mahalin siya ng publiko. Bukod sa Home Along the Riles, lumabas din siya sa iba't ibang pelikulang patok noong dekada 90, tulad ng Acero, Magic Combat, Manalo Matalo Mahal Kita, at Shake Rattle and Roll 5. Dahil sa kanyang husay at angking karisma, unti-unti siyang naging isa sa mga kilalang mukha ng ABS-CBN comedy scene. Sa katunayan, marami ang naniniwalang mas lalo pa sanang sisikat ang kanyang karera. Ngunit may ibang plano pala ang tadhana. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, nagpasya si Sita na iwan muna ang showbiz. Sa pagkakataong iyon, pinili niyang pasukin ang mundo ng politika. Noong 1995, tumakbo siya bilang konsehal ng ika-5 distrito ng Maynila. At dahil nagtiwala ang mga botante sa kanya, siya ay nagwagi, at hindi lamang minsan, 3 magkakasunod na termino siyang nagsilbi bilang konsehal, sa loob ng 9 na taon. Marami ang nagsabing isa siya sa iilang artista, na sinubukang patunayan na kaya ring maglingkod ng seryoso sa pamahalaan. Ngunit noong 2007, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Nagpasya siyang tumakbo bilang bise-alkalde ng Maynila. Sa panahong iyon, isa sa kanyang naging katunggali, ay ang kapwa-artista na si Isko Moreno. Naging matindi ang laban noon sa pagitan ng dalawang artista. Ngunit sa huli, natalo si Sita. At ayon mismo sa kanya,
iyon ang isa sa pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay. Matapos ang halalan noong 2007, unti-unti siyang nawala sa mata ng publiko. May mga kaibigan at dating constituents na nagsabing halos wala na silang komunikasyon sa kanya. Kalaunan, ibinahagi ni Sita na nakaranas siya ng matinding depresyon matapos ang pagkatalo sa politika. At doon nagsimula ang sunod-sunod na pagbabago sa kanyang emosyon at kalusugan. Makalipas ang ilang taon, na-diagnose siya ng bipolar type 1 disorder. Ipinaliwanag niya na ang bipolar disorder ay isang mood disorder o emotional disorder at hindi isang sakit sa pag-iisip. Ayon kay Sita, maling-mali umano ang paniniwalang lahat ng taong may mental health condition ay nawalan na ng katinoan. Aniya, kapag tama ang gamutan at regular ang pag-inom ng gamot, posible ang normal na pamumuhay. Noong una, pinili niyang isapubliko ang kanyang kondisyon. Umaasa siyang mas mauunawaan ng publiko ang mental health. Naniniwala siyang makatutulong ito upang mabawasan ang diskriminasyon laban sa mga taong may ganitong kondisyon. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip, marami pa rin ang hindi nakaunawa. Sa isang panayam kay Susan Enriquez, inamin niyang pinagsisisihan niyang isinapubliko ang kanyang diagnosis. Ayon sa kanya, sa tuwing nagkakamali siya, agad itong iniuugnay ng ilan sa kanyang bipolar disorder. Ipinaliwanag din niyang sa Pilipinas, madalas na iisang label lamang ang ibinibigay sa iba't ibang mental health conditions. Dahil dito, marami ang nagkakaroon ng maling pagtingin at maling pag-unawa. Gayunman, nilinaw niyang patuloy siyang umiinom ng maintenance medicine sa mababang dosage, at nananatiling maayos ang kanyang kalagayan. Samantala, noong 2010, kumalat ang balitang nakita raw siyang pag-alagala sa Santa Ana, Maynila. Marami ang agad gumawa ng iba't ibang haka-haka, ngunit mariin itong pinabulaanan ni Sita. Ayon sa kanya, ang madalas niyang paglabas ng bahay ay may kaugnayan umano sa isang isyu ng pang-aagaw ng lupa. Ikinwento niyang may mga taong umano'y nagtatangkang agawin ang kanilang ari-arian. Inangkin din niya na paulit-ulit umanong pinapasok at hinahalughog ang kanilang bahay. Dahil dito, nagreklamo siya sa mga awtoridad. Subalit ayon sa pulisya, wala silang sapat na ebidensya o mga saksi upang mapatunayan ang kanyang mga alegasyon, kaya nanatili lamang sa follow-up ang kaso. Samantala, sinabi naman ng kanyang kaibigang si Lou Veloso, na ilang opisyal ng Maynila ang nagtangkang tulungan siya, at inalok pa siya ng trabaho sa munisipyo. Ngunit ayon kay Lou, matatag si Sita. Hanggat kaya niya ang sarili, patuloy siyang lalaban. Kasabay nito, nanawagan siya sa mga kamag-anak ni Sita, na samahan at alalayan ito. Sa mga sumunod na taon, nagbigay pa ng ilang panayam si Sita. Inilahad niya ang kanyang paniniwalang nakaranas siya ng harassment matapos ang kanyang pagkatalo sa politika. Ayon sa kanya, ang umano'y alitan tungkol sa ari-arian ng kanyang ina sa Mindanao, ang naging ugat ng ilan sa kanyang mga problema. Mayroon din siyang mga pahayag laban sa ilang personalidad sa politika. Gayunman, ang mga alegasyong ito ay nananatiling sarili niyang mga pahayag, at hindi napatunayan sa hukuman. Mariin din niyang itinanggi ang matagal nang kumakalat na tsismis, na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Sita, isa lamang itong maling impormasyon, na nagsimulang kumalat noong siya ay nasa politika pa. Mula noong 2020, naninirahan na si Sita sa Cavite. Tahimik na ang kanyang pamumuhay. Mas pinipili niyang magbasa at magsulat ng mga aklat, tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas at iba pang paksa. Inamin din niyang, hindi marangya ang kanyang pamumuhay. May mga lumang pautang na unti-unti pa rin umano niyang sinisingil.
Minsan naman ay tinutulungan siya ng kanyang mga kapitbahay, upang may pambili ng pagkain at iba pang pangangailangan. Bagamat hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan, hindi niya tuluyang isinuko ang pag-asa. Noong 2024, isa sa pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay ang naganap. Nagkaroon siya ng emosyonal na reunion, kasama ang kanyang mga dating kasama sa Home Along the Riles. Kabilang dito sina Claudine Barreto, Nova Villa, Smokey Manaloto, Vandolph Quezon, Boy 2, Quezon, Gio Alvarez, Jenny Quezon, at Maybelline de la Cruz. Ayon kay Sita, lubos siyang naantig sa pagkakataong iyon, dahil hindi siya nakalimutan ng mga dating kasama. Sinabi niyang maaari naman siyang hindi na isama sa reunion. Ngunit pinatunayan ng kanyang mga kasamahan, na pamilya pa rin ang turing nila sa isa't isa. Kalaunan ay bumalik din siya sa pag-arte, sa independent tribute film na Home Along the Riles The Reunion. Bagamat maikli lamang ang kanyang paglabas, malaki ang naging kahulugan nito para sa kanyang mga tagahanga. Ang kwento ni Sita Astles ay hindi lamang kwento ng isang artista. Hindi lamang ito kwento ng isang politiko. Isa rin itong kwento ng isang taong nakaranas ng matinding tagumpay, matinding pagkatalo, mga kontrobersya, maling akala, at pakikibaka para sa kalusugang pangkaisipan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, patuloy siyang lumalaban, patuloy na umaasa, at patuloy na nagpapaalala na ang isang diagnosis ay hindi dapat maging sukatan ng buong pagkatao ng isang tao. Marahil, ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay ay ito. Hindi lahat ng kwentong kumakalat ay ang buong katotohanan. At sa likod ng bawat taong hinusgahan ng lipunan, may kwentong naghihintay lamang na tunay na marinig.